Paulit-ulit ko ay pinahiwatig kay Ginoong Aguinaldo na ang tanging niyang kaligtasan ay ang marangal na kamatayan sa digmaan. Ang kabayanihan ngayon na magbabalik na kanyang reputasyon at siyang magbibigay karangalan sa mga Pilipino. Gaya ng sakripisyo ni Dr. Jose Rizal, ngunit hindi nasunod ang mungkahi ko. Mintik na ako mapagkamalat si Luna. Gusto akong barilin ni Kapitan. Mukhang nakalat na ang utos na dakipin si Luna, patay manob na. Saan ang galing ang utos? Hindi ko alam, pero isang general daw ang napapatupad nito. Sino? Yung paborito ni Miyong, yung mayabang. Ang batang general. Kanina pa ito nagmamatigas eh. Nasaan ang mga kapatid mo? Ha? Anghel, di mo kailangang gawin to. Sabihin mo na sa amin kung nasaan ang kapatid mo. Hayaan mo muna si Vicente, Julian. Nino tahanan ni Don Mariano Nobles. Negosyante ng mga yate at bilyaros sa Dagupan. Pag nalaman ko talaga nagsinungaling sa atin ng batang iyon. Kapatid ko? Magaganda mga anak. May hinahanap po kami magkapatid. Si Manuel at si Bernal. Nakapagsabi po kasi sa amin dito sila yung Bakit? Maupo muna. Ano bang ginawa ng mga iyon? Pananaksil. Kilala ko ang mga Bernal. Marangal silang mga tao. Wala sa ugali nila ang pananaksil. Yun din po ang gusto namin malaman. Kaya sana po ay magtulungan pa. Si Manuel! Kuya! Manuel! Huwag niyo siyang sasaktan, General. Huwag po kayo mag-alala sa inyo. At pasensya na po sa gulo. Hayaan niyo punan ko ang pinsala sa pagbabalik ko. Babalik ka? Paalam po. Don Mariano. Ano gagawin niyo kay kuya? Uminahan ka lang para di ka mapag-initan ni Julian. Di ba nangako kayo sa akin na hindi niyo sasaktan? Dalhin niyo na siya. Guys, na tayo, komandante. Sumama ka sa hanay namin. Bibigyan kita ng magandang posisyon. Para sa Kalaya, hindi ba yun din naman ang general mo? ang general ko na pinatay niyo na walang awa. Tandaan mo to, Goyo. Dahil sa presidente mo, magiging alipin tayo ng mga Amerikano. Kuya! Kuya, patawarin mo kuya! Huwag kang umiyak ang hilito. Tandaan mo lang sinabi ko sa'yo. Tatapyasan ka namin na ranggo, komandante. Gagawin mo talaga lahat ng inuutos sa'yo ni Miyong. Bulag na, bingi pa. Napakabastos ng bunganga. Tama na! Pareho lamang tayo ng pinaglalaban natin. Ang pinagkaiba, ikaw, tapat sa taong patay na. Ako, tapat sa presidente. Ang pinagkaiba, ikaw, tapat ka sa idolo mo. Kami na pinatay at papatayin pa lamang ay tapat sa iisang prinsipyo. Namatay si Lola na may paninindigan. Ikaw namamatay dahil sa utos lamang. Hindi ka sundalo, Goyo. Isa kang aso. Tahol, Goyo! Tahol! Wala na siya silbi. O ano ang bata? Pakawalan niyo. Kuya! Kuya! Huwag kang umiyak ang hilito. Mukhang hindi nababagay sa iyo ang maiwalay sa politika. Hindi ko naman ginusto umalis. Naging haligi ka sa gabinete, Pulis. Huwag mong isiping itsapwera ka. Hindi masama ang loob ko. Malayo na ako sa intriga. Ang mahalaga ay nakapagbibigay pa rin ako ng payo sa mga humihingi at sa mga nakikinig. Mabuti na lang at tahimik itong mga nagdaang buwan. Masyadong tahimik, hindi ba? Pagkakataon na natin ito. Ipapadala ko si Alejandrino sa Maynila kasama ng ilang mga Amerikanong bihag para simulan muli ang negosasyon. Umaasa pa rin ako na kikilalanin ng mga Amerikano ang gobyerno natin. Kayo ang bahala. Pero ang lahat ng ito ay napag-uusapan sa liha. Ano ang totoong pakay nyo? Narito ako para himukin kang bumalik. Gusto kong ikaw ang maging Pangulo ng Korte Suprema. Nung una, hiniling nyo na bumaba ako sa gabinete para mamuno si Paterno. Para sa kalayaan. Ano ito?
para matigil ako sa pagbabati ko sa mga kabalbalan ng payaso sa Kongreso? Baka nakakalimutan nyo. Ayaw nila sa akin dahil nagsasabi ako ng totoo. Mabuting tao sila Paterno. Pinagsisikapan nilang makamit ang kapayapaan. Kapayapaan na walang kalayaan. Kailangan ko ang utak mo, Pule. Kailangan ko ng taong totoo. Kaya na ba namang Pilipinong marinig ang katotohanan ng hindi mapipikon? At dahil katotohanan na rin naman ang pinag-uusapan natin, sige. Ano ang katotohanan sa Huwag ngayon, pagkamatay? kaibigan. Tatanggapin mo ba ang alok ko? Lalabas ako ng opisyal na pagkilala para sa bago mong posisyon. Para sa bayan. Nakabili ka ba ng mangga kanina? Hindi po ate. Mas marami na kasi ang nabubulok. Ay tama yan. Huwag kang bibili ng nabubulok na. Naalala mo ba nung nagpunta tayo sa pamilihan kaninang umaga? Napansin ko lang na ang mga manggang tinitinda doon ay nabubulok na. Napansin ko nga. Tamang hinog lamang ang mga yon, ngunit palayo pa sa pagkabulok. Mahirap na. Kailangan sariwa. Totoo. Dapat matuto tayong tumingin kung anong pinagkaiba ng hinog sa totoong bulok. Hindi kasi magandang tignan yung tapon tayo ng tapon kung hindi pa naman talaga bulok. Ngunit hindi naman na ito pwedeng ihain. Ang mangga ay pinitas para ihain, hindi para lang itapon. Huwag ka lang magpapatapon. Hindi naman ako mangga. Buti na lang alam mo. Binibini. Ayoko makipagpaligsahan. Kanino? Sa mga mata mo lamang naman ako nakatingin. Kung tutuusin ako pa nga nakikipagpaligsa. Patas lang. General, ilang buwan na tayong nagpapaligoy. Tawagin mo na lamang akong Goy. Goyong o Goy? Pamilya ko lamang ang tumatawag sa akin ng Goy. Pero pag may pamilya na tayo, Goyo, kailangan na natin mag-usap. tungkol saan? Tungkol sa mga babae. Huwag ka magpapaniwala sa mga naririnig mo. Hindi ako nakikinig sa mga sabi-sabi. Nakikita ko ito sa mga mata mo. At anong nakikita mo? Malikot ang mga mata mo. Minsan hindi ko malaman kung ako pa ba ang kinakausap mo o may ibang babae sa likod mo. Naduduling lamang naman ako sa ganda mo. Hindi ko nga alam kung saan ako titingin. Sa mga mata mo, sa labi mo, o sa kamay mo. Kung makikita yan, ganda mo lang din ang ilulunas sa pagkalulong ko. Ganda lang ito, Goy. Mawawala din ito. Tatanda ako at pagkatao ko na lang ang may hintay. Ngunit hindi maubos ang magandang dalaga dito sa naging. Pag sinabi ko maganda, kasama na doon ang kagandahan doon. Totoo ba yan o nangaakit ka lang? Aaminin kong bibihira lamang ang babae katulad. Dapat sa iyo ay inaalagaan, sinasama. Tao lang ako, Goy. At kung may singsing lamang ako, Tao lang ako. pero naniniwala kong mahal kita. Makakaintay ka ba? Yung isang hiling lamang, kapag tanggap mo na ang pagmamahal ko, paalam mo sa akin. Bigyan mo ako ng sinyalis. Bala kitang pakasalan ng remedios. Mahal kong presidente. Hindi ako sang-ayon sa nangyayaring pagpupulong ni Alandrino at Otis. First of all, I'd like to thank the good general for releasing the American soldiers under your custody. However, Malinaw naman na hindi pa din nagbabago ang pagtingin ng mga Amerikano sa atin. he signed as President of the Republic. And there is no such a thing. Sa mga ganitong usapan, mas nararapat na kasama ang mga kinatawan ng kada probinsya nang ito'y maging tunay na pasya ng sambayan ng Then, Pilipino. we have a problem. You have to take back the prison. And why is that? Mahalagang panatilihin ang imahe na nagkakaisa tayo. Kailangan natin maging matatag at hinog sa pag-iisip. As stated in our Constitution. Very well. I'm officially accepting this letter with deepest reservation. But the best course would be for all Filipinos to surrender now. No one has ever heard cruelty here in Manila. You could surrender now. At inaantay ko pa din na inyong formal na pagkilala sa aking posisyon sa Korte Suprema. Naniniwala akong kaya kong gabayan ang revolusyon sa tamang landas.
Kailan nyo ba ito may bibigay? Gusto kong patunayan na marunong tayong makidigma ng may kadakilaan at paninindigan. Pero dahan-dahan na ako naniniwala na baka nga tama sila na tawagin tayong mga bata. Babagyo kaya? General Goyo! General! Dito ba si General Goyo? Pasensya na po. Akala ko po kasi mga Amerikano. Subulat namin ito, mukha ba kaming munti ka muna kami mapatay. Ako to, si Vicente. Pati si Goyo. Asan si Goyo? Yun! Lika, kala ko nalunod ka na. Mamamatay ako! Buhay na buhay ka, Goyo. Mamamatay ako! Uminahon ka. Ano yun? Sila pupunta po ang General sa Bayangbang upang doon magtipon. Bakit? Ano nangyari? Mga Amerikano, bumati na sila sa iba't ibang dako. Nasakop na ang Tarlac at sumuko na rin ang San Fabian. Ito na, Goyo. Simula na. Mga sundalo kayo ni Luna? Opo! Buhay natin ang kataya ngayon. Maliwanag? Opo! Hindi ko na alam. Ang gerang ito ay matagal lang hindi tungkol sa tagumpay. Pagkasalba na lang ito sa natitira nating dignidad. Batalyang Ilocos Sur! Tumayo, matapang! Walang magiting sa Ilocos Sur! Pare-parehas tayong nagdaan sa hirap! Wala man lang tinubuan sa inyo ng bayag! Panay duwag pala mga to eh! Colonel Enriquez! Teniente Garcia, taga Cervantes ka pala? General Goyo, hindi ko inaasang makita ka dito. Kung saan loob ba ito? Depende. Anong pinaglalaban ninyo? Buhay namin. Buhay kayo? Paulit-ulit kong ipinahiwatig kay Ginoong Aguinaldo na ang tanging niyang kaligtasan ay ang marangal na kamatayan sa digmaan. Ang kabayanihan niya ngayon ang magbabalik na kanilang dakilang reputasyon at siyang magbibigay karangalan sa mga Pilipino gaya ng sakripisyo ni Dr. Jose Rizal. Gusto kong patunayan na marunong tayong makidigma ng may kadakilaan at paninindigan. I think I got him! Kung may magandang nagawa ang mga nasa mababang posisyon, matatawag natin itong marangal. Pero kung maliit na kabutihan din ang nagawa ng isang taong nasa mataas na katungkulan, ito ay kapabayaan. Nabigo ang revolusyon dahil mali ang pamumuno nito. Sa halip na suportahan ni Ginoong Aguinaldo ang mga taong tunay na naglilingkod sa bayan, tinanggalan pa sila ng pakinabang. Ang mahalaga kay Ginoong Aguinaldo ay hindi ang abilidad at pag-ibig sa bayan ng isang tao, kundi ang kanyang pakikisama. Where's the General Suite? She's in the Gopan right now. Dahil pinabayaan niya ang taong bayan, iniwan din siya ng mga ito. Tama na yan! Nag-aaksaya ako ng bala! At mabubuwal siyang parang statwa. Walang halaga. Mahal kong Remedios, nagbabalik ako sa iyo bilang marapat na diwa, bilang lalaking pinili. Ang pinakamahalagang bagay sa madilim na panahon, dangal, tungkulin, at sakripisyo. Hindi mawawala ng halaga ang kamatayan ko, pagkat namatay akong nagbibigay puri sa bayan at higit sa lahat, sa iyo. Kailanman ay hindi ako magiging isang bayaning nasa ibabaw ng mga ulap, malayo at hindi maabot. Habang ako'y kinukupkup mo sa iyong puso, at sa puso mo'y mananatili akong buhay at karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Sumasa iyo, Gregorio. Tipok ay may kulay at Naway magsilbi itong paalala na ang bansa ay hindi dapat umaasa sa isang namumuno na pinahihina ng sariling interes. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay nasa mga mamamayang handang tumindig, magtanong at lumaban para sa katotohanan at
at sa ating damay. sa buhangin. Kahirap unawain bawat damdamin. Tumayo, matapang! Pangako magmahal hanggang libing. Mamamatay ako! Sa